Dito tayo ngayon sa ating part 2 na paglalagay ng binhi o punla dito sa aking bed na ginawa. So, yun na yun yung sa part 1 na ginawa ko. Ngayon ay tama na yung moist niya na sa 80% na, 70 to 80%. So, ayan, nilalatag ko na yung first layer, no? Then sa gilid niyan, dyan mo ilalagay yung punla mo. Tumaas lang siya ng mga hanggang mga 6 inches. So, okay. Ito ngayon ay imimix ko siya. Yung binhi, ito yung binhi yan. Oh. Kailangan lagyan mo ng halo na pang pinaka-protein niya. Lagyan mo ng kunting darak at lagyan mo ng flour. So, yan. Para may protein siya. Para hanggang mag-umpisa ng pinheads hanggang 15 days na pagpo-protein niya ay masustain niya yung kanyang pagkain. So ganito ang ginagawa niyan. Ito ay naka-base doon sa mga naano ko na seminar at saka yung mga paliwanag, no? So sinusundan natin step by step. So tayo makapag-prove kung tama nga yung ating napakinggan o na kita sa seminar, no? So tayo makapag-prove. So ito ay part 2 ng aking ginawa. So doon sa mga marurunong na wag lang kayo mangbabash dahil tayo ay experiment pa lang ito based doon sa seminar, ano. So ibig sabihin ay ito ay pa lang unang experience. Alright, ngayon mix na siya. Kinaganda lang sa bulba ay hindi masilan, di gaya ng oyster talagang masilan yon. So sa bulba kasi ganito nakikita ko sa iba rin na paglalatag nila at pag-prepared ng mycelium or mycelia or yung spawn, no? So ito na, bubudbud lang dito yan sa side, dito sa side na to. So 1 inches yan mula dun sa gilid. So madami naman ang aking binhi. So budbuduhan mo ng medyo damihan mo na para pagka bumunga madami-dami din siya, no? Yung sa gitna naman nilagyan ko ng madri cacao para mag-compress yung kanyang init kapag sinirado na ito. Okay, yan. Then dito uli, after nito mabudburan, so cover ko uli, dudublihan ko siya uli, no? Dudublihan ko siya uli ng second layer. So try natin kapag effective ito at ganito maganda. Update ko rin kayo after 12 days to 15 days. Yan, na yan, puproting na yan, mamumunga na yan. So update ko rin kayo, no? So ngayon ito muna yung first step sa pagtatanim. Yan, budbud lang. At ang ilalim nito guys, nilagyan ko ng plastic kasi para mag-compress yung init, the same time hindi naka direct dun sa kawayan, no? Kasi magkakaroon ng molds din yan, the same time para concentrate lang talaga dito yung init. Yan, okay, yan. So dahil mayroon na, next layer uli. Alright, na-cover na natin yung first layer, no? So sa second layer naman tayo. Then nilalagyan ng dahon sa gitna ng madri cacao dahil para mas kumompress at uminit yung
kanyang loob, no, maliban sa pagkukulop ng plastic nito. So yan, lagyan natin ng second part ng ano, no. So depende na sa kapal ang gusto nyo. Kung marami kayong binhi, walang problema, pwede nyo damihan, no. Pero ang pinakaibabaw nito, yun, cover mo talaga lahat, buong ibabaw. So yan, dahil ang binhi ko ay madami-dami, kalahating balde. So kahit siguro mataga-apat na layer siya, oh, taga-apat na layer para mas madami, mas maganda. Yan. Siyempre, ingatan natin paglalagay ng binhi kasi sayang din, dahil hindi rin madali ang magawa nito, no, proseso. So ang next na ituturo ko sa inyo, paano gumawa ng binhi ng mas easy way. Mayroon kasi akong naka-inoculate doon ngayon at naka-incubate ng iba at nagra-ramified na. So isang linggo na lang pwede na rin siyang itanim. Kaya gumawa ako ng maraming substrate. Ang tawag nito ay substrate. Yan. At ginabi ako ngayon dahil nanguha pa ako ng mga dayami. Bagong ani kasi. Ganda kasi pagka bagong ani yung dayami ay hindi pa nadadapuan ng ulan or dumi. Sariwa pa, kaya yan ang magandang kuhanin ninyo. Para hindi masyadong contaminated ng mga ibang bakterya. Yan, alright. Okay. So, next level tayo. Next layer ulit, next layer, no? Yan, okay. Alright, mga kabolba, no? Ito na. Naka third layer na ako. Ngayon, i-cover ko na siya ng last part, pang fourth layer, no, sa ibabaw. So, last na din na layer itong nilagay kong Madre Cacao, no? Kung marami kayong Madre Cacao, mas maganda. Huwag kayong magtipid. Dito sa aking bakuran, marami kasi mahilig talaga akong magtatanim pag wala akong ginagawa, no? So, tanim lang ng tanim. At the same time, magagamit mo siya pagdating ng panahon. Kagaya ngayon, itong sa polba, mushroom, no? Magagamit siya. So, ituturo ko sa inyo dito paano ang pag-prepared nito, step by step, no? Huwag nyo lang kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Update, polba, mushroom. Ayan. Mamaya isi-seal ko na yan. Alright, nandyan na. Ito na yung last part natin, no? So, yan. Ang kapal niya nasa mga around 5 to 6 inches ang kapal niya ng beading, no? So, ang naubos ko dyan ay 6 na balde na dayami, no? At kalahating kilo na punla. Oh, yan. Mamaya sisilid muna natin. So, yan na. Tinalian ko talaga ng todo para hindi makawala, oh. Nilagyan ko ng guma at plastic, naka-cover na siya, naka-sealed. So, in just 8 days mo siya, bago mo siya i-open, no? Dapat ma-reach na yung mga 30 to 40, no? Yung init niya, yung heat temperature niya. Para mas okay siya, mas mabilis siya mag-ramified, no? So, yan, nakatali. Ito lang kasimple ang ating experiment. Ito ay malaman natin after 8 days kung magkaroon na siya ng puti-puti na lahat, at pagdating ng ika 9 days to 10 days hanggang 11 days mayroon na siyang pinheads dapat yan, no? So 12 days to 13 or 15 yan, may harvest ka na.
Alright, alright. Thank you for watching.